Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! I said, everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Before we proceed po sa ating praising, gusto ko muna magkaroon tayo ng ilang minutong internalization. For 1 minute, ipigil po natin ang ating mga mata. Isipin niyo lahat ng inyong mga problema. Problema mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado. Problema sa school, kung paano makakapasa sa mga subjects, paano makakapagpasa ng mga requirements sa oras, pambayad ng tuition, problema sa pera kung paano makakabayad sa utang, problema sa kalusugan, paano gagaling sa sakit, problema sa pamilya, at problema sa trabaho. At maaari nyo lang may mulat ng inyong mga mata. Anong naramdaman nyo? Ang sakit sa ulo, di ba? Iniisip nyo pala, ang bigat na. At ngayon naman, for another minute, pumikit po tayong muli. At gusto ko naman, isipin nyo na lahat ng pagpapalang natatanggap nyo ngayon. Mula natin sa pinakasimple at pinakamagarapong pagpapalang inyong natanggap. Yung pagkagising nyo sa umaga, mayroon ka ng hilinga ng buhay. Yung pagpasok mo sa school, yung kabagong-kabagong sa finals mo, at pakiramdam mo kulang pa yung inaral mo. Pero after the exam, ang dami mong sagot at pasado pa. Yung namoroblema ka sa gagastusin nyo sa susunod na araw, pero mamaya may gagamitin ng Diyos para tulungan ka. Yung 3 beses ka sa isang araw kumakain, at meron pang hiling, may merienda at midnight snack pa. At yung sakit na pinagagaling ng Panginoon, mga negosyong patuloy na nagtatagumpay. Yung pakiramdam mo na ang dami mong pagkukulang sa ating Panginoon, pero si God, patuloy ka pa rin pinagpapala. Yung pakiramdam na nakaupo ka lang sa gym at biglang mapapangiti ka na lang at masasabi mo, ang bait talaga ni Lord. At now, pwede nyo nang buksan ang inyong mga mata. Anong naramdaman ninyo? Di ba mas masarap isipin ng mga pagpapala ng ating Panginoon? Para sa negatibong kaisipan ng isang tao, pinangungunahan niya ang mga problema ang haharapin niya. Wala pa yung problema, problemado na. Pero ngayong araw na to, pupunta tayo doon sa positibong kaisipan. Pangungunahan natin ang problema, ang mga pagpapalang parating pa lamang. Namatay at nagpapako sa krus ang ating Panginoon. At ngayon, nais kong dumi pa tayo. Di ba? Dumi pa para hindi magpapako sa krus. Dumi pa para saluhin at i-grab ang mga pagpapalang parating. Pero ayaw kong limitahan ang ating Panginoon. Kulang pa ang hapa ng ating mga kamay para saluhin ang mga pagpapalang parating. Kaya ngayon kung gagawin ito, nais kong i-advance ng pasasalamat sa ating mga blessings na parating. Huwag mong limitahan
Ang Diyos ay buhay. Praise God. So, next week, ang Diyos niya napatay. But I believe we are serving a living God. Minsan na siyang namatay, mga kapatid, nabuhay at mabuhay magpakailanman. Hallelujah. Masarap talaga magpuri sa Panginoon. Amen. Wala nang pinakamagandang bagay na gawin sa buhay natin, mga kapatid, kundi ang magpuri sa Diyos. Ang pananalangin matapos, ang pamimigay matatapos, ang pagpunta sa simbahan matatapos. Pero ang pagsamba at pagpuri sa Diyos ay dalhin natin yan hanggang langit. Amen? Kaya pag dito sa lupa, kung dali ka mapagod sa pagpuri, hindi ka makakarating ng langit. Sapagkat sa langit, the Bible says, day and night, araw at gabi, wala tayong magawin doon, hindi magpuri sa ating Panginoon.